tayo sa dilusyon. Purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakiusap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Pinangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi sa Kanaan pipili ang mapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayang kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapili ko, maari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba hindi, huwag mong papupuntahin doon si Isaac.
Tugon ni Abram, nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng napili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang na Beer Lahai Roy. Nung magtatakip silim, siya ay namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo, lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, sinong lalaki yung papalit sa atin? Siya po ang aking amo. Tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalokbong. Pagkatapos, isinalaysay ng aliping kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya ay dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila ng iyong hinirang, kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya'y lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan
upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagtawag kay Mateo. Walang explanation si Jesus. Sinabi lang niyang, "Sumunod ka sa akin." Sa isang maniningil ng buwis o tax collector, ito ay isang profession na hayag sa mga tao noong panahong iyon, na kapag ikaw ay isang tax collector o maniningil ng buwis, it is an open secret na ikaw ay isang makasalanan. By mere profession, ma-identify ka lang na naniningil ng buwis, it is equated or synonymous with sinners. Yung bang presensya mo sa isang pagtitipon, alam na ng tao na ikaw ay makasalanan. Outrightly. Bakit kaya? Bakit gano'n ang tingin sa mga maniningil ng buwis? Wala bang tax collector na honest? Wala bang tax collector na mabuti? Bakit sa panahon nila, ang tingin nila ay makasalanan at masama? Bigyan natin ng konting background kung bakit ang tingin nila sa tax collector noon, lalo na kay Mateo, ay makasalanan. Ang tax ay naimbento 5,000 years ago ng mga Egyptian. Sila yung unang nag-impose ng tax. Pero ang tax noon, nakafocus lang doon sa mga ani. Doon sa mga ani ng iyong mga bukid.
Pagkatapos ng mahabang panahon, ito ay inadapt ng mga Greeks. Pagkatapos mai-adapt ng mga Greeks, ito ay inadapt ng mga Romans. Since nung panahon ni Jesus, ang namumuno sa kanilang bayan ay mga Romano. Kaya ang mga Romano ay nag-apply ng tax sa bayan ng Israel. Inumpisahan ito ni Julius Caesar ng 1% ng tax. Kalauna nung siya'y namatay, ang kaniyang anak na si Augustus Caesar ay nag-impose ng 4% na tax. Malalim ang usapin ng tax. Dati, ito ay direct tax. Hanggang sa na-develop, nagkaroon ng property tax, nagkaroon ng inheritance tax, nagkaroon ng tariff tax. Hanggang ngayon, meron tayong VAT, Value Added Tax, 12%. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Pag bumili ka sa isang kainan, may tax. Bumili ka ng gasolina, may tax. Lahat tayo ay nasa ilalim ng tax o buwis. Hindi masama ang tax, hindi masama ang buwis. Ito ang ginagamit ng gobyerno para sa mga social services. Kaya tayo may mga libreng ospital, may mga libreng gamot, mga libreng ibinibigay ng gobyerno, ibinabalik lang nila dahil dun sa tax na kanilang nasisingil. Kaya lang tayo nagagalit dahil hindi nagagamit ang tax dahil karamihan, katulad nung unang panahon, may mga tax collector na corrupt. Katulad ni Mateo. Bakit po naging corrupt si Mateo? Dahil nga sila ay pinamumunuan ng mga Romano, ang tax na sinisingil niya sa kaniyang mga kababayan ay pera ng kaniyang mga kababayang Hudyo na ibinibigay sa mga Romano, na imbes na ito ay nagagamit sa kabutihan ng kaniyang mga kababayan, ito ay napupunta sa gobyerno ng mga Romano na hindi na ibabalik sa kanila. Kaya upang manatili si Mateong maganda sa paningin ng mga Roman officials, siya ngayon ay nag-i-impose ng mas malaking tax doon sa kinakailangan. Halimbawa po, pagdaan mo doon sa kalsada kung saan siya ay nakaupo, imbis na 50 pesos ang tax na babayaran mo, ginagawa niyang 150. Bakit? Kasi lalakihan niya yung bigay sa mga Roman official para sabihin, magaling itong taong ito. Kaya ngayon, ang tingin sa kanya ng kanyang mga kapwa Hudyo ay makasalanan. Dahil ang tax na binabayad ay hindi napupunta sa kanila kung hindi sa namumuno. Kaya ang presensya ni Jesus nang tawagin niyang sumunod ka sa akin ay isang pagpapakita ng transformation na kahit sinong makasalanan kapag tinawag ni Jesus ay nababago. Kaya nga siya ay nandun sa bahay ni Mateo hindi upang magbayad ng tax, kung hindi gamutin ang sakit ng kasalanan ni Mateo at ng iba pang taong naroroon. Kaya nga nagalit yung ibang tao. Bakit ang inyong guro ay nakikikain sa makasalanan? Klaro ang sagot ni Jesus. Hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit, kung hindi ang mga may sakit. Nangangahulugang ang kasalanan ay sakit.
Sakit ito ng espiritual, sakit ito ng katawan dahil hindi natatransform sa tamang pananaw ang tao sa kaniyang buhay. Sa atin pong buhay Kristiyano, si Kristo rin ay dumadaan sa atin. Si Kristo rin ay tumatawag na sumunod ka. Tayong lahat na nandirito ay tinawag ng poong Jesus Nazareno dahil tayo'y makasalanan. Kailangan natin siya upang tayo'y gumaling. At ang kasalanang iyan ang nagiging sakit upang hindi natin makita ang tama sa ating buhay. Tayo rin ay katulad ni Mateo na niloloko ang iba pero nakikita ng Diyos. Sa ating paglalakbay, sa ating paniniwala, sa ating pagiging deboto ni Jesus Nazareno, ang gusto niya ngayong mangyari, tayo'y maglakad sa daang totoo. Dahil nililinis ni Kristo ang kalooban ng mga taong naniniwala at sumusunod sa Kanya. Kaya nga ngayong umaga, mulit-muli ay tinatawag tayo ni Kristo at sinasabihang, sumunod ka sa akin. Dahil tayo'y makasalanan at hindi mga banal. Ang ating pagpunta sa Quiapo ay hindi sa gisag ng kabanalan, kung hindi sa gisag ng pagkakasala na sa ating buhay kailangan natin ng Diyos. Kaya tayo nagdarasal, kaya tayo namimintuho, kaya tayo nagdedebosyon, dahil tayo'y makasalanan at kailangan natin ng awa at pag-ibig ng Diyos. Sa paraang ito, unti-unti tayo'y nababago at nagkakaroon ng pagkakataong makikain, hindi na sa bahay ni Mateo, kung hindi sa kaniyang banal na hapag, upang tayo unti-unti ay mahugasan ng kasalanang ating ginagawa. Sa mata ni Kristo, sa mata ng ating poong Nazareno, alam niya na kailangan natin ng kaniyang awa at ng kaniyang pag-ibig. Kung papaanong sumunod si Mateo, sumunod din tayo ng walang pagtatanong. Dahil ang pagsunod kay Kristo ay hindi pagsasayang ng oras, kung hindi pag-iwan sa nakasanayang kasalanan. Sa pag-uwi natin, sa paglabas natin, sa banal na lugar na ito, sana'y maambunan tayo, maulanan tayo ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat kahilingan ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop
ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na iniyalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa at buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisan. Pagpapalat, buhay na dalisan. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan,
Sa kahoy na krus, itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na daig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitasan, pinagpalang papirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasani ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin sa kabanalan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.